mahihirap, nagtatanim kami para mabuhay kami. Pero kayong mayayaman, kung ayaw magtanim, good luck, huwag kayong magtanim, huwag kayong mamili ng bigas ng mahihirap para kan. Magbibenta ka pa ba? Magbibenta ka pa? Hindi na. Patay kayo. Magugutom kayo dyan. Hindi na. Hindi na kayo bibinta ni Manong Boy. So ayan, magandang gabi po sa lahat. So ngayon nandito po tayo para pag-usapan po itong issue ngayon patungkol dito kay Digong, yung paghuli sa kanya, no? Kasi si Digong po ay nagkaroon, kung napapanood niyo yung mga balita ngayon, ay si Digong ay nagkaroon ng warrant of arrest. Okay? Galing po sa International Criminal Court or tinatawag na ICC. Okay? So meron po si Digong noon. Nagkaroon po siya ng reward o tinatawag, pwede rin tawagin nating love letter. Okay? So, ngayon mga pre, meron akong isang kakausapin dito na isang magsasaka, Ilocano. Okay? Tanong ko lang sa'yo, ikaw ba ay masaya nung nahuli si Digong? Kanina lang. Nung nabalitaan mo nahuli si Digong, masaya ka ba? Nung nabalitaan ko na nahuli, kasi nung bumuto siya, ay nung nagpresidente siya, hindi ko nang binoto eh. Hindi mo binoto? Hindi. So, gusto ko nga nahuli siya eh. Gusto mo? Oo. Okay. Kay bungo naman ako eh. Okay. Noong panahon na siya yung presidente ng Pilipinas, may mga patayan ba dito sa lugar niyo? Huwag mo na sabihin yung lugar, pero yung bilang isang Ilocano tulad mo, may mga patayan. Patayan naman ng ginawa niya. Kahit saan lugar naman yan. Pero na may nadadamay bang may nadadamay bang mga minor? Marami. Pati estudyante, pinadukot niya. Ganun. Okay. Pinadukot niya sa mga alagad sa bagay, niya. Hindi lang naman ikaw yung nagsasabi niyan eh. Pati si Matubato. Si Las Cañas, 'di ba? Nagsasabi niyan. Pati nga si Sara dinawit ngayon na Queen of Tokhang daw sa Davao City nung alkalde pa siya sa Davao City. So, ayan na. Anong mensahe mo sa mga DDS na sinisindihan si Digong ng kandila kahit buhay pa ngayon? Nagsisindi sila ng kandila eh. Ay, ganun ba? Oo, buhay pa yung tao. Sila supporter, nagsisindi ng kandila, nagdadasal daw sila para kay Digong. Ipapanalangin nila sana. Tama ba yung prosesong yun? Oo, tama sa kanila. Pero sa atin, tama rin. May tama sila. Oo, may tama sila. Ipapanalangin nila. Kay Kibuloy. Oo, kay Kibuloy, isama nila si Duterte. Ikaw, bilang isang tao, sila tao ba? Hindi, joke lang. Bilang isang mamamayang Pilipino, okay? Tama ba yung ginawa ng ating administrasyon ngayon kay Digong na sinuportahan yung ICC? Or inassist yung ICC dahil meron silang warrant of arrest? Tama ba yung ginawa na pagtulong or pag-asista sa ICC ng ating administrasyon? Tama ba o hindi? Katangahan yung ginawa nila eh. Ni Digong? Oo. Digong talaga yun. So tama. Kasi inassist tinulungan yung ICC, so maganda. Anong mensahe mo kay Digong or sa mga Duterte or sa mga fans nila na patuloy pa rin na sinasabing mabait daw si Digong? Bilang ikaw, magbigay ka ng opinion mo. Ay katangahan. Lahat ang ginawa nyo, katangahan. Wala na akong ibang masabi, puro katangahan ang ginawa nyo ng Lalo na yung pagdudroga ni Digong, yung pagsisip-sip niya ng marijuana. Anong masasabi mo doon? 'Di ba? Kasi kung tayo magmamarijuana tayo ngayon, normal tayong Pilipino. Mahuhuli tayo, 'di ba? No billion eh. Bakit si Digong hindi addict naman dati yan? Yun nga yung problema. Pero tingnan mo, 'di ba? Tingnan mo malaya, pero buti nga ngayon na corner eh. Tandaan mo Digong, walang fentanyl. Pero ito mapunta muna tayo kasi ito yung palagi nilang binabanat eh. Mahal daw yung presyo ng bigas ngayon. Dapat daw ibagsak na sa 20. Bilang isang magsasaka katulad mo, kung ibebente yung bigas, paano pa kaya yung palay?
ibebenta mo pa ba yung palay mo pag naging 20 yung bigas? Hindi na. Oh, sige, sabihin mo sa kanila. Doon. Ay, galing pa sa kanila yung presyo ng palay. Hindi. Grabe. Bigas natin, gagawin 20. Paano pa yung presyo ng palay? Wala na kayong kikitain dyan. So, papayag ka ba na ibenta mo pa rin? Kahit 20 na lang yung kilo ng bigas. Kasi kung yung bigas, ganun yung presyo, paano yung palay? So, bilang isang magsasaka katulad mo, meron ka bang gustong sabihin sa kanila? Kila Digong. Sa grupo nila, sa mga nagre-reklamong mahal daw yung bigas. Oh. Ganun ba? Kung ganun yung gusto yung presyo ng palay, Digong, o kaya Sara, magtanim ng palay at kami ang bibili ng presyo ng ano. Galing. Oo, kasi mahal daw eh. Oo. Ikaw, syempre, nagtatanim ka ng palay. Oo nga. Explain mo sa kanila gano'ng kahirap magtanim ng palay tapos ibebenta lang ng mura. Sige, explain mo sa kanila. Hindi, itatanong ko sa kanila, marunong ba ka magtanim ng palay? Oo. Sara o Digong? Sige, magtanim kayo. Bibilin namin yung mga palay nyo. Oo. Bigas o kaya palay. Giik. Oh. Gusto kong malaman nila, i-explain mo sa kanila or sabihin mo sa kanila kung gaano kahirap magtanim. Sige, sabihin mo sa kanila. Tinatanong ko nga kung marunong sila magtanim ng palay. Ilang oras kayo nagbibilad ng ano, pagtatanim nyo? Hindi, nagbibilad, iba yung bilad. Siyempre, kasama na yon. Sa pagtatanim, ilang oras kayo nagbibilad sa araw para magtanim lang at nakayuko? 4 hours. Sa half day? Oh, half day, 4 hours. So 8 hours 6 to 10. 6 to 10 hours yung trabaho. So grabe yung pagpapagod nyo ganun tapos bibilihin lang ng ganun kaliit. Magiging masaya ba kayo dun? Ay, hindi ah. Kung ako magtatanim ka ngayon sa palayan mo. Bibili ako sa iyo ng ano ng 20 na lang yung palay. Magkano nga yung palay ni bili natin dito? Umabot ba yun ng 20? Hindi, kung gusto ni Digong sa Kanisara, magtanim sila ng palay, bilhin natin ng 40. Basta sila magtanim. Ay, talaga? Oo, 40. So, kilo. Alam nyo na kung magkano talaga yung ano, yung palay ngayon at bigas, di ba? Si Digong sa Kanisara, kasama na yung mga pamilya nila. Ay, magtatanim? Oo. Ay, grabe ka nun, sama mo naman, Manungboy. Pagtatanimin mo talaga. Puro pa aircon lang yung alam niyang mga yan eh. Ay, aircon ba yan? Tapos, hindi, aircon nila yung kwan. Yung palayan, yung para hindi sila mainitan. Ay, sama mo. Gawin masama kang tao. Hindi, gawin natin 60 yung kwan. Kilo nila. Kayo, pag nagtatanim kayo ng palay, nagpa-aircon ba kayo? Hindi. Nagpainit kami. Yun yung kaibahan. Naintindihan nyo na ngayon kung gaano kahirap magtanim ng palay. So, anong masasabi mo sa mga reklamador na sasabing, ang mahal naman ng bigas? Anong masasabi? Kayo nga mahal nga yung bigas pero nabubuhay pa rin kayo, di ba? Utang na ng mga yan. Oo. Gusto nila, di kwan. Magtanim din sila ng sarili nila. Anong masasabi mo sa mga reklamador na mga lalo na yung yung mga DDS na reklamador, mahal daw yung bigas. Hindi, magtanim naman kayo ng sarili nyo para malaman nyo kung gaano kahirap magtanim at saka bumili ng bigas kung mahal. Magtanim kayo sa sarili nyo para malaman nyo. So yun pinaglalaban ni Manungboy, magtanim daw po kayo. Magtanim kayo ng sarili nyo para malaman nyo kung magkano yung gastusin nyo sa palay. Ganon, di ba? Kasi sila po yung nagpupuyat, sila po yung nagpapakahirap, sila yung nagpapapawis. Kayo bibili lang kayo. Huwag kayong lekramo sa hindi nyo naranasan yung naranasan namin. Kaya nga may kasabihan pala, Manungboy. Kung gusto mong kung gusto mong pakahirap sa buhay mo, magbulakbol ka na lang sa pag-aaral. Di ba? Maganda yun. Hindi pero wag mo yung gagawin yan, mga kabataan, wag yung gagawin yan. Ano yun, kabaliktaran yun, i-reverse nyo lang yun. Yung mga kabataan, kung ayaw nyo na magpapawis or mainitan ng araw, mag-aaral kayo. Mag-aaral diba? Kasi kung hindi kayo mag-aaral, doon talaga yung bagsak nyo.
'Di ba? Pero maganda naman trabaho 'yun. Lalo na pag masipag ka, wala kang reklamo, okay 'yun, 'di ba? Mga pre, no, at least sinabi ito, real talk to si Manong Boy, no. Hindi ito sinasabi niyong hindi, wag niyo sabihing mabait ito. Ano to, talagang farmer po ito, no? Oo, alam niya yung hirap sa bukid, 'di ba? So wag niyo sasabihin mahal yung bigas. 'Di ba? Mas mahirap magtrabaho at magtanim. Kayo bibili lang kayo. Oo. Bibili lang kayo ng pagkain niyo. Kung gusto niyo umunlad yung ating bansa, suportahan niyo yung gobyerno. 'Di ba? Suportahan niyo yung gobyerno. Unti-unti tayong uunlad at wag niyo suportahan yung mga naninira sa gobyerno. Lalo kayong babagsak niyan at lalo kayong walang lalamunin kakainin. Tandaan niyo 'yan. 'Di ba? So gobyerno yung suportahan niyo para happy kayo. Ganun lang naman para masaya kayo. Pero kung maniniwala kayo sa mga sinungaling na tao at ginagamit lang yung galit niyo, good luck sa inyo. Kung gusto nyong unlad ng buhay nyo, magtanim kayo. Nang sa inyo. Oo. Nang sa inyo. Oo. Para hindi kayo mamimili ng bigas. Ganun lang yun. So yun lang. Kami mahirap, nagtatanim kami. Para mabuhay kami. Pero kayong mayayaman, kung ayaw magtanim, good luck. Oo, good luck. Huwag kayong magtanim. Huwag kayong mamimili ng bigas ng may hirap. Para kan. Magbibenta ka pa ba? Magbibenta ka pa? Hindi na. Patay kayo. Magugutom kayo dyan. Hindi na. Hindi na kayo bibintahan ni Manong Boy. Hindi. Bilang isang Ilocano, anong masasabi mo sa kanila bilang mga sa salitang Ilocano? Kasi baka sabihin lang, hindi piki kang Ilocano ka, hindi ka may Ilocano eh. Ay, ganon. Sasabihin mo. Ay, sa salitang Ilocano, agraep kayo, tipagay yo, tanong dani, adati apitin nyo nga kaninyo. Ganon. Yun. So, guys, no, di kayo agrep ti... naintindihan nyo yun? No, di kayo agrep ti pagay, awag kaninyo. Diba? No, handa kayo nga lakwan, si bagas, yung bigas ay. Hindi ka bibenta ng bigas. Kumain ka ng bato? Wala kayong kakainin. Awang ka ninyo. Ganun lang yun. Ayun. So, yun lang guys. Maraming salamat, no? Salamat sa iyo, Manong Boy. At least, bigyan mo ng lecture to mga to. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Huwag kalimutan mag-subscribe, Ingat and bye.